po and sa bawat isa kay Sis Dina, ayan, thank you rin po. Ayan, sa palaging active na talagang pagpapaalala at pag-i-invite po. Ayan, glory to God po, salamat po at syempre po sa lahat po ng narito and kay Pastor Rodel po. Ayan, mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Kumusta po kayo? Ayan, kumusta po ang inyong pwesto ngayong oras na to? Ayan, komportable po ba? Ayan, maayos po ba? Ayan, purihin ang Panginoon dahil pumuli tayo po ay nabigyan ng pribilehiyo po na makapag-aral, makapagbulay po ng salita ng Diyos. Ayan, sige po tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah Lord God, we praise you Panginoon. You are worthy to deserve, you are deserved to honor, to praise, Panginoon Lord God. We glorify your name. We adore you, Panginoon Lord God. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, at sa araw na to, Lord God. Salamat po sa buhay, Panginoon Lord God, ng lahat ng mga kapatid namin na naririto, Panginoon. At patuloy, Lord God, na kami po ay sama-sama na nagpupuri at nagpaparangal, Panginoon. Gayun din, Lord God, patuloy po ako nagpapasalamat, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, and pribilehiyo na magamit po ako muli, Panginoon. Ibinababa ko po, Ama, ang akin pong sarili. Patuloy, Lord God, na ikaw ang maitaas. Lord, gamitin mo lamang po ako, Panginoon, Lord God. At patuloy, Lord God, na ang presensya ng Banal na Espiritu ang mag-flow sa amin pong kalagitnaan. I lift my hands to you, Panginoon. Let the illumination of your word, Panginoon, be upon us. Patuloy na katagpuin po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Marami po ang nangyari sa maghapon, Panginoon. Pero salamat dahil nakikita namin ang aming sarili na naririto, nagpupuri na andun yung amin pong kauhawan sa iyo pong banal na salita. Salamat po Panginoon, patuloy na ang paggalaw, ang pagkilos ng kapangyarihan mo Ama, ang patuloy na mararanasan po namin. Salamat po for the victory, Panginoon. Thank you in advance po, Panginoon. Maraming salamat po. Ibinabalik po namin ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ayan. Sige po tayo po ay, ito po kasi is, kanina ko po siya umaga devotion. Medyo pinalawak ko lang po kasi po gagamitin po natin sa mensahe. Pero ito po yung devotion ko kanina from Awit 42, verse 1 to 2. Ang sabi po dito ay, ito po ang nakalagay po dito is panaghoy ng isang dinalang bihag. Ang sabi po sa verse 1, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? Amen, hallelujah. At ang pamagat po ng ating pong teksto po ay, the thirst only Christ can satisfy. Yung uhaw po na ang Panginoong Jesus lamang ang makapagpupuno. Amen. So, ito po ang pinakamalalim na uhaw ng kaluluwa na sinasabi na hindi kayang punan ng mga bagay na nilikha ng Diyos. Amen. Naniniwala ba kayo doon? Once na ang kaluluwa mo na ang nakaramdam talaga ng pagkauhaw, walang ibang makapagpupuno niyan, kundi ang Panginoon po lamang. Ang Diyos po lamang mismo ang atin pong kailangan. At kay Kristo lamang matatagpuan ang ganap na katuparan ng uhaw na ito. Naranasan niyo na po ba na nakapagsabi na po ba kayo sa Panginoon sa sobrang pagod niyo po, physical, yung isip, pagod na pagod, even yung puso, yung emotions, pagod lahat. At ito po yung nanggagaling din talaga sa kaluluwa na parang nasabi nyo na po ba na, Lord, tama na po, kota na po ako. Alam mo yung kota na sa problema. Ayan, sino po yung nakapagbitaw ng ganon? Kasi po,
5 years ago is yun po yung akin pong nabitawan. Na talaga pong ako po is nakaluhod. Na sabi ko, Lord, tama na po, kota na, ganyan. Hindi ko na kaya. Minsan kasi akala natin sa pagbibitaw natin ng salita na gano'n, sa sobrang pagkapagod po natin, minsan sa pagsasalita natin ng gano'n, ang parang feeling natin is pinapahirapan tayo ng Panginoon. Parang feeling natin is lahat ng atin pong nararanasan, pagkapagod is parang biyaya, binibigay ng Panginoon, which is hindi po. Ang Panginoon po natin ay mabuti. Hindi niya sasabihin na lumapit kayo sa akin, kayong nahihirapan at nabibigat ang lubha. Hindi niya yung sasabihin kung siya rin ang nagbibigay ng ikabibigat natin. Yun po yung kagandahan po na kapag po alam natin ang salita ng Diyos, andun po yung andun po yung firm natin, yung katatagan natin na yung hindi to galing sa Panginoon. Minsan baka gawa lang ng ating mga ginawa, mga decision, yung ating pong mga consequence, ay yun ang nating mga nararanasan, At minsan naman inaalaw din ng Panginoon kasi nga medyo matigas din talaga yung ulo natin, Ang uhaw po ng kaluluwa ay tunay at malalim. Yun po yung binabanggit po sa verse 1. Kung paanong ang usa ay nananabik sa mga batis ng tubig. So, ang uhaw ng kaluluwa ay tunay at malalim. Sino po ba yung nagsulat ng ng awit na ito? Ito po ay sinulat po ng lahi po ni Cora, at si Cora po ay isang Levita, mula po sa lahi ni Levi, na kung saan si Cora po yung naghimagsik po siya kay Aaron at kay Moises, kaya yon pinabukan ng Panginoon yung lupa at nilamon po yung siya at ang kanyang buong pamilya, lahi, pati mga ari-arian, At ang nag-akda po nito is yung pong mga anak ni Cora, na kung saan po ay sila po ay mga awit ng templo. So, pwede pala yon. Pwede pala na tayo po ay ginagamit ng Panginoon, pero tayo pala ang mas nakakaranas ng uhaw ng kaluluwa na tunay at malalim. Kaya nga po, minsan kung sasaliksikin po natin ang salita ng Diyos, marirealize mo, parang ako to Alam mo pa yan? Kasi minsan natatakluban po ng lahat po ng ating pong mga ginagawa. So dito po, ang larawan po ng usa at tubig ay hindi simpleng larawan ng preference. Ang tubig ay necessity. So kapag ang usa ay naghahanap ng tubig, hindi ito naghahanap ng luxury lang po. Naghahanap po ito ng buhay. Ganito po inilalarawan ng psalmist na sumulat po nito ang kanyang relasyon po sa Diyos. Hindi niya sinabing, I want more of God. Hindi po niya sinabi yun. Ang sabi po niya is, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayong hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. So, my soul thirsts for God. May pagkakaiba ang want at need So, maaaring mabuhay ang tao ng walang maraming bagay na gusto niya. Amen. Ganun po ba kayo? Sino yung masaya naman siya? Na nabubuhay kahit na ang dami niyang gusto pero wala sa kanya. Amen. Meron po bang ganun dito? Di ba? Satisfied tayo kung sino yung naging namumuhay ng, kapag tayo lumalakad sa Panginoon, lalong nagiging simple po yung ating buhay. At kung kailan siya nagiging payak at simple, naandun yung kapahingahan andun yung kapayapaan di po ba? Pero, hindi maaaring tunay na, sabi doon, maaaring mabuhay ang tao ng walang maraming bagay na gusto niya, pero hindi maaaring tunay na mabuhay ang kaluluwa ng hiwalay sa Diyos. Di ba? Hindi pwedeng mabuhay ang tao. Ang kaluluwa ng tao ng hiwalay sa Diyos. So, ang kaluluwa po, dito ay tumutukoy sa buong pagkatao ng psalmist. Ang kanyang inner being. Amen.
ang kanyang buhay at ang kanyang deepest self. So, ibig sabihin, ang uhaw po niya ay hindi superficial. May mga uhaw na hindi kayang abutin ng pera. At marami po ang nakakaranas niyan. Amen. Kahit na humiga ka pa sa pera, kapag pagod na pagod ang kaluluwa mo, diba? Hindi mo matatagpuan ang kapahingahan, ang kapunuan ng kauhawan mo sa pera. Amen. At may emptiness na hindi kayang punan ng success. Dumating din po ako sa punto na ganyan. Na kahit na may trabaho po ako, na kahit na okay naman po yung trabaho namin mag-asawa, darating at darating po talaga yung parang feel mo ay empty ka. Feel mo ay empty ka. May loneliness na hindi kayang gamutin ng maraming tao. Minsan talaga darating na parang gumising ka na parang ang lungkot mo. Okay naman ang lahat, 'di ba? Meron ka namang blessing, meron ka namang ako nararanasan ko pa rin 'yan eh. Alam mo 'yun parang everything is well, everything is smooth, pero parang gigising ka, parang ang lungkot mo. Pero pag dumarating ako sa ganung punto, alam mo, talagang hanap ko kaagad ay ang makipag-usap sa Panginoon. Alam mo, gusto ko talaga agad nakikipag-usap sa Panginoon. Amen. At may spiritual hunger na hindi kayang punan ng religious activity. Ayan, maging aware po tayo sa ganito. Baka tayo ay spiritual na gutom na. Ando na yung spiritual hunger na malnourished na. Yung ating mga kaluluwa, mga spirituality na dinadaan mo sa mga religious activity na akala mo doon ka mapupuno. Hindi po. Lalo po kayong mapapagod kapag po ganun ang atin pong ginawa. Amen. So dito po, sabi po sa Ecclesiastes 3 verse 11, di ba? He has also set eternity in the human heart. Sabi doon. Mayroong God-shaped longing sa loob ng tao. Meron po talaga na, alam mo yung parang, yung nanggagaling yung longing, nanggagaling yung loneliness, yung pananabik, nanggagaling yung lungkot sa kaloob-looban mo. Amen. At parang, hindi mo maipaliwanag. Amen. Yung pakiramdam na ganoon. Minsan, hindi problema na marami tayong hinahanap eh. Ang problema po ay maling source ang pinaghahanapan natin ng satisfaction. Even po sa atin pong mga mananampalataya, ginawa mo naman, ang tungkulin mo, naglingkod ka naman, Pero bakit parang ang feeling mo is, hindi nawawala ang problema? Amen. Hindi nawawala ang problema. Siguro kasi, hindi mo nadideal ng maayos sa Panginoon, yun talagang problema po natin. Amen. Kaya yung hindi ka nasasatisfied kahit anong gawin po natin. At ngayong gabing ito, alam mo, siguro po, marami yung talagang, pagod. Maraming pagod at maraming uhaw sa gabing ito. Amen. Dumadating din po tayo sa punto na, alam mo, pag yung kaorasan na ng online, pero parang hindi ka a-attend kasi gusto mong magkulong sa kwarto at manalangin muna. Amen. So, yan. So, pangalawa po, sabi po doon, sa verse 11, gayon ang aking kaluluwa ay nananabik sa iyo, O Diyos. So, ang pinakamalalim na uhaw ay hindi para sa blessing, kundi para sa Diyos. Pansinin po natin yung object ng longing. Sabi doon sa iyo, sabi doon sa verse 1, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usag, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. So, sa ibang translation sabi doon, gayon ang aking kaluluwa ay nananabik sa iyo, O Diyos. So, sa iyo ang sinasabi doon. Hindi sa blessings, alam mo yung pinakamalalim na pagkauhaw, hindi sa blessing, kundi para sa Diyos. Hindi mo sasabihin na nananabik ako sa blessing mo, Lord. Nananabik ako sa provision mo, Panginoon.
Nananabik ako sa protection mo, Panginoon. Nananabik ako sa breakthrough, Panginoon. Hindi. Ang uhaw na kaluluwa, wala yang ibang pinakamalalim na nararanasang pagkauhaw, kundi yung uhaw niya para po sa Panginoon. Yung word na sa iyo, O Diyos. Ito ang isang napakalalim na spiritual maturity. Ano po? Hindi na lamang natin hinahanap ang kamay ng Diyos ngayon. Hinahanap natin ang mukha ng Diyos. Sino pa po yung nasa status na ang hinahanap niya palagi is ang kamay ng Diyos? Amen? Na kapag dumating siya sa parang feeling niya is pagod na pagod siya. Alam mo? Ang hanap-hanap niya is yung kamay ng Diyos para humingi ng blessing, para humingi ng provision, humingi ng breakthrough. Diba? Kung tayo po ay spiritually mature at tayo po is nandun po yung concern natin sa atin pong mga kaluluwa. Ang hinahanap natin ay ang mukha ng Diyos eh. Amen. Mayroong Christianity na nakasentro po sa ano yung maibibigay sa akin ng Panginoon. Pag ako'y naglingkod, ano kaya ang ibibigay sa akin ng Panginoon? Ano kaya yung mahihita ko? Ano kaya yung mapapala ko? Pag kaya ako'y nagpagamit dito sa online ministry na ito, ano kaya yung blessing na ibibigay sa akin ng Panginoon? Diba? May mga ganoon po na talagang nakasentro po yung kanilang Christian life sa kung ano yung marireceive nila sa Panginoon. Amen. Pero, mga kapatid ko po, ang mature faith po ay, even if God gives me nothing else, I still want God Himself. Alam mo yun, iba yun eh, kapag sinabi mo sa Panginoon, Lord, makamtan ko man o ito hindi, ibigay mo man ito o hindi, still Panginoon, ikaw po ang nais ko. Alam mo yun, yung buong presensya ng Panginoon, yun yung parang longing mo lagi, yun yung parang laging dinidesire mo eh. At ito po, pinapakita dito na ito po yung puso ng salmista dito po sa chapter 42. So pangatlo, sabi doon sa verse 2, nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Amen? So yung ibig sabihin, sa ibang translation sabi doon na uuhaw ako sa Diyos na buhay. So pangatlo, ang Diyos na ating kinakailangan ay the living God. The living God. Buhay na Diyos. Amen? Hindi lang sinabi ng psalmist na Panginoon or God or Diyos. Sinabi niya the living God. Buhay na Diyos. Ano po? So, napakahalaga po nito na ating pong maunawaan na dito yung psalmist, ang kanyang pananampalataya ay hindi nakasentro sa isang religious idea. Meron po ba tayo, dumarating ba tayo sa atin, kanina narinig ko yung patotoo ni Sis Vina, ano po, nasabi niya, dati akala niya is, na siya, okay siya, lumalakad, pero hindi pa pala. At salamat dahil na-share niya dito at kitang-kita niya na yung pagkakaiba. Ano po, imaginein mo gamitin pa yung online para dun mo maranasan yung kaluluwa mo ay napupunuan pala ng presensya ng Panginoon. Amen. Imagine mo, di ba dapat mas malaking advantage yung face-to-face, yung physical church mo. Pero bakit sa online ka kinatagpo ng Panginoon? Di po ba? So, minsan, andun din kasi yun sa espiritu ng mga nakakasama mo eh. Diba? Kumbaga parang, iba siguro yung flow ng gawain natin. Hindi siya more on religious performance, mga idea, di ba? Hindi yun eh. Lalo na po, Sis Vina, pag naranasan mo yung 24 hours natin dito, yung walang patid, naranasan namin yun nung kauna-unahan namin. Ganun po kami kasabik. As in, walang tulog. Isang oras yata lang. Alam mo yun, tas ang pinili ko pa noon na mensahe ko is 2 a.m.
Yung tipong talagang alam kong mapapasarap ako ng tulog pero ayaw ko. Bakit? Ganun ako kasabik eh. Ganun ako kasabik. Amen? So yun yung nakapagbibigay sa atin ng satisfaction eh. At yun yung kauhawan na yun na kapag natikman mo, nasa-satisfied ka na nagiging consistent ka. Yung bang hindi mo na nararanasan na matuyuan, matuyot, nararanasan mo man pero andun pa rin palagi na alam mo na kung saan ka pupunta. Kagaya ng isang usa, hanap lagi, 'di ba? Ay yung hanap lagi ng isang usa ay yung baptis. Ganon din po sa atin, ano po. So dito sinasabi na yung mga nakasentro sa religious idea, hindi siya naghahanap ng mga, alam mo yun, yung philosophy, hindi siya naghahanap ng mga ritual, hindi hinahanap yung, ah, dito natin makikita yung fulfillment sa Panginoon. At bawat isa nakaka-relate yan. Amen? At ganun din kasi ka-supportive ang ating leader, kagaya nung patotoo ni Sister Joy kanina na nagagamit. Tuwang-tuwa. Alam mo yun, yung ganun eh. Ganun yung ganun yung kasing natanggap niya na inumin. Alam mo yun, na nakasatisfy. Na kung saan ay natutuwa siya kapag ang kapatiran ay nagagamit din mismo sa physical church natin. Amen. At kanina nga na umaawit si Sister Billie Jean at si Brother Raymond, tuwang-tuwa po kami mag-asawa. Lalo na po yung asawa ko. Naghuhugas siya ng pinggan pero tuwang-tuwa siya sa boses po ng kanyang brother Raymond. Purihin ang Panginoon. Di po ba? So, andun eh. Kasi andun tayo, nagkakahawahan tayo ng ating pong mga, ano ba yun, yung kung may nauuhaw dito, nararamdaman ng isa, alam mo yun, tas kapag yung nagsasalita, alam mo, nagpapatotoo, ay naandun yung satisfaction, ng kanyang kaluluwa, alam mo, nakakapagbigay, nakakapagdagdag ng kapunuan ng uhaw ng ating kapatiran. Amen? So sabi po dito, sa pang-apat po, si Kristo po ang sagot sa uhaw ng kaluluwa. Sabi po sa John chapter 4 verse 13 to 14, sinabi ni Jesus, 'di ba, sa babaeng Samaritana, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang umiinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na mauuhaw kailanman. So napakalalim po ng connection. Yung awit 42, ang sabi po ng psalmist dito, my soul thirst for God. Pero sa John 4, ang sabi po, the water I give, sabi po ng Panginoon, ngunit ang umiinom ng tubig na ibibigay ko. Amen? At sabi naman sa John 7 verse 37, let anyone who is thirsty come to me and drink. Amen? So, ang Old Testament longing ay may New Testament fulfillment in Christ. Kung yung awit 42 po ay nauuhaw yung kanyang kaluluwa, amen, pagdating po sa New Testament, andun yung fulfillment na Panginoon mismo ang makapagbibigay sa atin ng tubig na kailanman ay hindi na tayo mauuhaw. Amen? So dito po, hindi sinabi ni Jesus na go, find another source. Hindi niya sinabi yun dun sa babaeng Samaritana. Ang sabi niya, di ba? At sa iba pa, sabi niya sa John 7:37, let anyone, di ba, come to me and drink. Di ba? Sabi niya, come to me. Amen? So tayo po na nakakaranas talaga ng kauhawan sa atin pong mga kaluluwa, ay lagi pong may invitation ng Panginoon na lumapit po tayo sa Kanya. Huwag na po nating hintayin, alam mo yon, na tayo po ay ma-dehydrate. Amen? Ang hirap makabalik kapag po dehydrated po ang ating soul. Kung nakakaranas ka ng kauhawan, amen, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sa John 7:37, babasahin po natin, mas maganda po siya sa Tagalog. Ano po? Sa John 7:37 po. Ayan, sabi po ng Panginoon, sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas.
Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Amen. So kung tayo po yung nakakaranas, ng mga kauhawan po sa atin pong kaluluwa, kung may something na po tayong nararamdaman, na parang nawawala na yung joy, nawawala na po yung ating lakas, lapit na daw po tayo sa atin pong Panginoon. Amen. So panglima, sabi doon, bakit si Kristo lang po ang makakapuno? Dahil ang problema ng tao ay hindi lamang po emptiness. Ang pinakamalalim na problema ay separation from God because of sin. Amen. At hindi natin kayang ayusin iyon sa sarili po nating effort. Hindi kayang punan ng ating pong mga good works, hindi po kayang punan ng ating pong religion, ng morality, amen, ng achievement, ng wealth. At minsan, alam mo, there is also a danger of being religious. Alam niyo yun? Noong una po kami na humahayong mag-asawa, ang feeling po namin is, hindi kami pagpapalain kapag hindi kami nagsumipag. Amen. Yung bang parang, nagigilty kami kapag hindi kami namin ginawa. Alam mo po, asawa ko na yan, una niya pong ministry is talagang maglinis ng CR sa church. At halos po, araw-araw, dun siya, nag-aral din po siya doon. Tapos, halos, pag pumunta kami sa church, ayaw na namin umuwi. Naranasan din po namin na doon po kami magpasko, doon po kami mag-New Year. Alam niyo yun, buong pamilya. Tapos, alam mo yung time na, pero wala po kaming pinagsisisihan sa lahat po ng amin pong ginawang paglilingkod at hindi po namin po masasabi na mali po yon. Amen. Ang sinasabi lang po namin dito is hindi yun ang makapagpupuno po sa atin eh. Amen. Yung pagurin mo yung sarili mo, alam mo, na uhaw naman yung kaluluwa mo. Hindi ka masasatisfied eh. Kahit anong dami mong fulfillment sa ministry mo, kahit anong dami mong gawain, hindi mo mararanasan yung satisfaction eh. Amen? Tanging si Kristo lamang po ang makapagpupuno nun. Dumating kami sa point na talagang buong pamilya, nilalagnat mga anak ko, iniiwan ko sa tricycle, andun kami mag-asawa, dalawa kami naghahayag ng salita ng Diyos, ako po yung nagme-mensahe, asawa ko po yung nagpe-prayer, ganyan. Kasi andun yung amin parang, yung mentality namin na, Lord, kailangan namin itong gawin. Kailangan namin, kasi kailangan namin yung kamay mo. Yun na nga yung sinasabi kasi kailangan ko yung blessing. Kailangan ko yung provision. Amen? Hindi pala yun yung tamang makapagsasatisfied ng soul mo. Amen? Tanging si Kristo po lamang. Amen. Kaya dumating si Kristo, 'di ba? Para po tayo ay mapunuan. Sabi po sa 2 Corinthians 5:21, si Kristo na walang kasalanan ay naging handog para sa atin upang tayo ay maging matuwid sa harap ng Diyos. Amen. So the cross is where our deepest thirst meets God's deepest grace. Hindi lamang tayo binigyan ni Jesus ng tubig, mismong yung sarili niyang ibinigay po niya sa atin. Amen. Kaya nga, kung tayo po ay, alam mo yung, kung nararanasan mo na bakit kailan ka nagsusumikap pero parang saka ka nauubos. Alam mo yun, nauubos yung iyong, kasi wala ka nang maibigay eh. Amen. Bakit? Kasi hindi ka na nagpapapuno sa presensya ng ating Panginoon. At napakahirap po noon. Amen? Malalaman mo na lamang na parang pagod ka na, ayaw mo nang maglingkod. Ayaw mo nang maglingkod. Andun ka na sa uhaw ka na sa presensya ng Panginoon. At dahil sa sobrang pagod mo, ayaw mo na, tumigil ka na lang. Diba? Tumigil na lamang ang parang naging solusyon mo. Amen? So dito, napakalalim ng John chapter 19 verse 28. Sabi po sa John chapter 19 verse 28.
Ayan, basahin ko lang po ano. Yan, John chapter 19, verse 28, sabi doon, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Alam niyo po, nung ito'y binabasa ko kanina, naiyak po talaga ako. Amen? Kasi minsan hindi natin nauunawaan na tayo po pala'y napapagod yung atin ng kaluluwa. Akala natin napapagod ay isip lang natin, yung ating pong physical na katawan. Amen? Imagine mo yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Diba? Sabi doon, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya na uuhaw ako. Amen. Sa awit 42, sabi doon, I thirst. Sabi doon, nauuhaw ako. Sa krus, sinabi ng Panginoong Jesus din, nauuhaw ako. So, hindi po ito simpleng coincidence sa Christ-centered reading ng Scripture. Si Kristo ay pumasok sa suffering ng tao. Kung yung isang Panginoong Jesus, na anak ng Diyos, nagpakita na siya'y nauuhaw, amen. Bakit tayo minsan hirap na hirap tayo? Amen. Na magpa-satisfied tayo, humingi tayo, nung presensya ng Panginoon. Alam mo na there is something na nangyayari sa kaloob-looban mo. Bakit ayaw mo pang lumapit totally sa Panginoon? Pilit mong pinupunan ng, ito, yung solusyon, alam mo, kaya napakahalaga ng yung magkaroon ka ng sensitivity sa Holy Spirit. So, hindi yun coincidence. Naranasan niya ang physical na pagkauhaw. Ngunit, higit pa po roon, sa krus ay pinasan niya yung bigat ng kasalanan at judgment na nararapat po sa atin. Minsan binabasa natin na yung ito nauuhaw, diba nauuhaw lang. Pero iba pala yun. Yung po palang ikinababagsak ng tekstong ito ay makikita po natin sa John 19 verse 28 na ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi, nauuhaw ako. At alam nyo naman kung ano ang nangyaring kasunod nun. Yun yung time na nalagutan na po siya ng hininga. Di ba? Nalagutan na siya ng hininga eh. So, di ba? Pumasok siya sa ating uhaw para magkaroon po tayo ng buhay. Siya mismo yung nagsabi ng uuhaw ako. Pero ang totoo, tayo po yun eh. Amen? Para tayo magkaroon ng buhay. Yun po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Pinasa niya yung bigat ng kasalanan. At yung judgment na nararapat ay sa atin. Diba? Tayo dapat yung nandun. Tayo dapat yung yung nagsasabi na bigyan niyo ang tubig, nauuhaw ako, mamamatay na ako sa uhaw. Diba? Tayo dapat yon. Diba? Ang ating uhaw ay nagdadala po sa atin sa krus. Amen? Kaya nga, ano ba para sa'yo ang reflection ng krus pag nakikita mo? Diba? So kung ang kaluluwa mo'y nauuhaw, dapat dadalhin ka niyan doon sa krus na ginawa at pinagtagumpayan ng atin pong Panginoon. At ang krus po ang nagpapakita kung gaano kalalim ang pagmamahal ng Diyos sa atin pong mga uhaw na kaluluwa. Pangpito, ang satisfaction kay Kristo ay hindi ibig sabihin na wala ka ng desire. Amen? Mahalagang linawin po natin ito, balansehin lang po natin ang atin pong pagbubulay. Ang Christian life ay hindi na ako nauuhaw. Kasi satisfied na ako kay God. Kilala ko na, tumanggap na ako kay Jesus, may relasyon na ako sa Panginoon, di ba? Naglilingkod na ako sa Panginoon. Kaya hindi ko na mararanasan pang mauhaw. Amen? So, linawin lang po natin, hindi po yun ang naisip patungkol dito, kundi kapag ako'y nauhaw, alam ko na kung kanino ako lalapit para uminom.
Amen? Kasi tayo po, mauuhaw at mauuhaw po tayo. Tao tayo di ba? Kung paano ka physical, literal na nauuhaw, ganun din po yung kaluluwa mo. Amen? So, patuloy tayong may longing for God. Mas lalo pa nga diba? Mas lalo ka pang nauuhaw. Kapag ikaw lumalalim sa Panginoon, lalong nauuhaw ang iyong kaluluwa. Which in turn, ito yung nagdadala sa'yo. Diba? Para mas lalo mong hanapin ang mukha ng Panginoon. Uhaw na uhaw ka. Kaya nga, ako, sa maghapon ngayon, grabe po yung aking ginawa. Ang dami ko po talagang pagod. Pero ito yung makakapag-satisfied sa akin Ito yung, meron din po kasi akong gawain sa church namin ng kaoras din po nito. Kaya nga every Tuesday wala po ako sa gantong gawain 8 o'clock. Pero andun yung desire ko na ito yung gusto ko. Gusto kong makainom ngayon sa salita ng Diyos. Amen. So, mas lalo pa tayong nauuhaw sa salita ng Diyos kasi lalo kang lumalalim Hindi ibig sabihin na malalim ka na, yung kaluluwa mo hindi na nauuhaw. Hindi. Lumalalim ka na, alam mo na ngayon kung paano mo mapupunuan yung kaluluwa mong nauuhaw. Amen. Namamali po kasi tayo minsan Kala natin nakakilala na tayo, kaya hindi na tayo nauuhaw dahil alam na natin ang mga salita ng Diyos. Hindi. Nauuhaw tayo, mauhaw man tayo, alam na natin kung kanino tayo lalapit para po tayo ay humingi ng maiinom. Amen? Sabi po sa Philippians chapter 3 verse 10, I want to know Christ. Amen? So si Pablo ay matagal ng believer dito. Ngunit sinabi pa rin niya, I want to know Christ. Diba? The more we know Christ, the deeper our desire for Christ becomes. Kaya nga, nakakalungkot na kailangan na niya ang Panginoon, lalo pa siyang nawawala sa gawain. Alam mo yan, hindi niya nakikita yung totoong status ng kanyang soul. Amen, hindi niya nakikita yung totoong status ng kanyang soul, di ba? So dito sabi doon, pangwalo, ang mga bagay sa mundo ay hindi masama, pero hindi sila ang bukal. Sabi nga kasi doon sa awit, di ba? Kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa. So, ano bang meron sa batis, di ba? Yung tubig na talagang bukal, di ba? So, ito ang malaking distinction dito na sinasabi Ang pera talaga naman, maaaring kailanganin po talaga natin yan. Kinakailangan naman talaga natin yan. At ang mga relationship talaga is mahalaga. Amen. Ang ating mga trabaho, ang mga career, maaaring blessing talaga yan sa atin. At ang ministry ay mahalaga. Kasi ito yung parang pagbibigay mo, pagbabalik pa sa salamat mo sa Panginoon, yung paglilingkod mo at pagpapakita mo ng pagmamahal mo sa Panginoon, yung mga ministry po natin. At ang success, maaaring gamitin niya ng Diyos. Pero kapag ginawa natin siyang ultimate source of satisfaction, yan, sila ay nagiging substitute. Amen? Sabi po sa Jeremiah chapter 2 verse 13, sinabi ng Diyos na iniwan ng kanyang bayan ang bukal ng tubig na buhay at gumawa ng sariling mga balon na hindi kayang maglaman ng tubig. So napakalalim po nito sa susunod bulayin po natin. Jeremiah chapter 2 verse 13, So sinasabi doon na God is the fountain. Everything else is only a container. So baka akala natin ang fountain mo yung career mo. Baka akala natin ang fountain mo, diba, yung ministry mo. Baka akala natin ang fountain mo, yung relationship mo. Amen? Hindi. Ang fountain po natin, ang bukal po. Amen. Natin, na makapagpapatid ng ating uhaw, walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Everything po na meron tayo, container lang po yan. Kapag ang container ang naging source natin, mauubos po tayo. Sabi ko nga, yung ministry, yung relationship, yung pera, yung career, even yung success, tagumpay na atin pong nararanasan, kapag yan ang ginawa mong source
ng satisfaction mo, mauubos ka. Amen. Sabi doon, ang tanong ng awit 42 ay, saan ka umiinom? Kapag broken ka, saan ka tumatakbo? Amen. Kapag rejected ka, saan ka humahanap ng identity mo? Ito mabigat to eh. 'Di ba? Hindi naman talaga lahat tatanggap sa atin eh. Pero saan mo hinahanap yung identity mo? And praise God, meron tayong isang Pastor Charles na nakapagbigay sa atin, ano po, ng kaliwanagan na yung tamang identity po natin. Amen? So, kapag stress tayo, saan ka kumukuha ng comfort? Kumukuha ka ba ng comfort sa social media? Amen? Saan ka kumukuha ng comfort kapag stress ka? Kumukuha ba ka ba ng comfort sa mga pagkain na talagang nagki-crave ka? Kumukuha ba ka ba ng comfort sa mga magagandang lugar? Stress ako, kailangan ko mamasyal. Kailangan ko mag-shopping, kailangan kong pumunta doon, kailangan kong kumain ng ganito. Stress ako eh. Amen? Saan tayo kumukuha ng comfort? So kapag disappointed ka, saan ka kumakapit? Amen? So kapag lonely ka, saan ka naghahanap ng satisfaction? Dito lumalabas kung ano talaga ang source ng ating puso. Sabi nga, 'di ba, sa Matthew 11:28, 'di ba? Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. 'Di ba? So lagi nating ino-notice dito na hindi sinabi ni Jesus, come to religion. 'Di ba? Hindi niya sinabi eh. Hindi rin niya sinabi, come to your career. Diba? Hindi rin niya sinabi na come to the world. Ang sabi niya, come to me. Wala tayong ibang pupuntahan, wala tayong ibang lalapitan, Panginoon lang po. So, ang uhaw po ay dapat maging movement toward Christ. Kung nauuhaw ang kaluluwa mo, ano ang movement mo? Ano ang movement mo? Ayan, tanong ko po yan Nawa po is nakakapag-analyze po tayo and realize ngayon. Kapag nauuhaw ka, and ito mahalagang maunawaan, alam mo ba yung pagkakaiba ng uhaw ng physical na uhaw sa uhaw ng kaluluwa? Amen? So, kapag nauuhaw ang kaluluwa mo, ano yung nagiging movement mo? Ang nagiging movement mo ba ay papalapit lalo sa Panginoon? O ang nagiging movement mo ay papalayo sa Panginoon? Ang uhaw ay hindi dapat manatiling emotion lamang. Alam mo yung, pagod ako, kaya kailangan ko ng space. Di mo na ako attend. Amen. Pagod ako, ayoko munang maglingkod. Gusto ko magpahinga. Nababurnout na ako. Hindi siya dapat manatiling emotion lang eh. Diba? Sabi nga, kung nauuhaw ang usa, anong ginawa niya? Kumilos siya patungo sa batis. Papunta siya papalapit siya sa batis. Alam niya kasi kung saan siya makakakuha ng satisfaction. Diba? Ganoon din po ang atin pong mga espiritual na pagkauhaw. Kung tunay tayong nauuhaw sa Diyos, magdasal. Diba? Magbasa ng salita ng Diyos. Mag-worship. Mag-repent. Sumunod. Diba? At lalong lumapit sa atin pong Panginoong Jesus. Sabi nga sa James chapter 4 verse 8, di ba? Come near to God and He will come near to you. Di ba? Ang tunay na hunger for Christ ay nagbubunga ng movement toward Christ. Ay hindi po kasi yung iba ganun eh. Yung iba, pagod na ang kaluluwa, pagod na ang kanilang katawang lupa, na-paralyze na sa movement, hindi na lalo sila gumalaw. Di ba? So, meron pa akong iiwanan dito na tatlong mahalagang katotohanan na kailangan po nating tandaan. Una po, our tears reveals our dependence. So, ang uhaw ay nagpapaalala. Ano po yun? Na yung atin pong dependence ay sa Panginoon lamang. Nire-reveal yan. Kapag nauuhaw ka, nire-reveal kung kanino ka nagdidepende. Na sasabihin natin, I cannot live without God. Hindi ko to kaya, di ba? Pangalawa po na dapat po nating tandaan dito po sa awit 42 na kung saan tayo tumatakbo kapag tayo ay empty, doon natin malalaman kung saan nakasentro ang puso natin. Ayan, di ba?
Kung saan ka tumatakbo kapag ikaw ay empty, doon natin nalalaman kung saan nakasentro ang puso natin. Pangatlo po, hindi lahat ng pagkauhaw ay kailangang punan ng possession. Hindi porke nauuhaw ka, kailangan mo na ng pera. Hindi porke nauuhaw ka, kailangan mo na ng title. Alam mo yun? Iba yun, iba yun. Hindi dapat possession ang iyong hinahanap. May mga uhaw na kailangang dalhin mo sa atin pong Panginoong Hesus. Ang awit 42 verse 1 to 2 ay hindi lamang tungkol sa isang taong naghahanap ng comfort. Ito po ay larawan ng isang kaluluwang naghahanap ng Diyos. Sa mga sandaling ito, ang kaluluwa mo ba ay talagang hinahanap ang Panginoong Hesus? Saang parte ka ng salita ng Diyos kinatagpo na kung saan ay parang nasatisfied ang iyong kaluluwa sa mga oras na ito? At sa kabuuan po ng biblical revelation natin ngayon, makikita natin na ang paghahanap na iyon ay humahantong po dapat kay Jesus Christ lang. Kasi ang psalmist, nagsabi siya, di ba, na kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayong hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Yun po yung sabi ng psalmist dito eh. At si Jesus naman ay nagsabi, doon po sa John 7:37, na kung sino nga daw po ang, binasa po natin kanina, ang sinabi naman po ng ating Panginoong Jesus sa John 7 verse 37, sabi po dito, kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Yun po ang sabi ng ating pong Panginoong Jesus. So kaya ang sagot sa pinakamalalim na uhaw ng tao ay hindi po yung try harder. Yung gagawin ko pa, magsisipag pa ako. Amen? Hindi rin yung get more. Kailangan, ang dami mong ma-achieve, ang dami mong makuha kailangan. Hindi yung kailangan dami ko dapat resulta. Hindi po 'yon. Ang sagot po ay come to Christ. Kay Christ pa rin po tayo. Amen? Dahil ang mundo ay maaaring magbigay ng temporary satisfaction eh. Alam natin 'yan. Lahat tayo naranasan natin 'yan, di ba? Dumating tayo sa punto na tayo po ay pinagningning ng yaman ng mundo. Alam mo parang pero temporary lang naman yung satisfaction na naranasan natin. Ang tao ay maaaring magbigay din ng temporary comfort, di ba? Ang pera, maaari po rin niyang magbigay ng temporary na security. Amen? Ang success ay maaaring magbigay ng temporary fulfillment, but only Christ can satisfy yung pinaka malalim na pagkauhaw ng iyong kaluluwa. At kapag dumating ang araw na wala na ang lahat ng bagay na pinagkakatiwalaan natin, kung mayroon tayong Kristo, hindi tayo maiiwang empty. Amen? Mawala man ang lahat ng bagay na pinagkakatiwalaan natin, hindi tayo maiiwan ng empty. Dati po, ang akin pong source ng akin pong buhay, ng akin pong, kaya ako nabubuhay, ginawa ko pong source ng akin pong parang feeling satisfaction kung bakit ako nag-e-exist sa mundo is yung nanay ko. Sa kanya umikot yung mundo ko, sa nanay ko. Kasi syempre, at 2 years old, nung minasakay yung tatay ko na 37, nasaksak, pinasok kami sa bahay, yung nanay ko na ang nagpalaki sa akin, nanay ko na ang nakasama ko. At sobra-sobra po akong minahal talaga ng nanay ko. Kaya parang ang feeling ko, mag-aaral akong mabuti, magtatrabaho akong mabuti, magiging successful akong mabuti para sa nanay ko. Kailangan ko siyang bigyan ng lahat ng gusto ng nanay ko. At kahit na nung nag-asawa na ako, hindi po ako humihiwalay sa nanay ko. Kami mag-asawa, nahawa na rin siya. Hindi rin siya humihiwalay sa nanay ko. Kahit may sarili kaming bahay,
hindi ako nakakapasok sa trabaho ko nang hindi kami sabay nag-aalmusal ng nanay ko. Dadaan ako sa tahanan niya, sabay kami magkakape. Wala akong ibang kaibigan, wala akong ibang kamaritesan. Ang nanay ko lang. Sa kanya umiikot. Pero dumating sa point na nagkasakit ang nanay ko. Dumating sa point na parang ang feeling ko is, kaya ko pa rin sagipin ang buhay ng nanay ko. Kasi yun eh. Yun yung parang doon umano eh. Hanggang sa nawala yung nanay ko. Yan, iniwan ako ng nanay ko. Nahirapan ako. Nahirapan po akong hanapin muli kung ano ba yung identity ko talaga. Nahirapan akong hanapin yung sarili ko. Nag-back to zero po ako. Kasi para sa akin, hanggat naririyan ng nanay ko, kahit anong problema, kaya kong solusyonan. Kahit na anong hirap, kaya kong pagdaanan. Kahit na anong hirap nila, kaya kong ibigay sa kanila ang magandang buhay. Kasi andyan yung nanay ko, nakikita ko siya. Which is, ang lahat ng yan, temporary lang po lahat niyan sa atin. Pero, sabi ko nga kanina, kung meron tayong Kristo, na nakakapag-satisfied ng ating soul, hindi tayo maiiwang empty. Nung mawala ang nanay ko, nahirapan ako. Lahat kaming magkakapatid, kaming tatlo nahirapan kami. Kasi nakadepende kami sa nanay ko eh. Yung kapatid ko, talagang iba-iba, naging babae. Yung isa kong kapatid, nawala yung nanay ko, nalulung siya sa drugs. As in, talagang naging addict siya. Hindi siya nagtatrabaho, nalulung ng sobra sa drugs. Umiiyak lagi sa gabi, ganyan. Ako naman, na nangyari po sa akin is, hirap na hirap talaga akong makabangon. Nawala ang memory ko. 7 months akong parang, maliit na bagay na babasahin ko, hindi ko maunawaan, wala akong naiintindihan, wala akong ganon. Pero walang nakakaalam na may pinagdadaanan akong ganon. Alam mo yun, hanggang sa ang hirap makabawi. Lagi mong mararamdaman yung pagod, kahit kumain ka, uminom ka, mamasyal ka. Diba? Bakit? Kasi yung kaluluwa mo yung pagod na pagod eh. Bakit? Kasi hindi ka naman pumupunta kay Jesus eh. Hindi ka naman lumalapit kay Jesus eh, di ba? So patuloy lang na nakakaranas ka ng pagkauhaw. Pero nung nakilala ko yung Panginoon, nagpakalalim ako after po ng pangyayari na yun. Doon ko po naunawaan na yung ginawa ng Panginoong Jesus ay para hindi ko maranasan dapat yun. Di po ba? Kaya lang minsan talaga nasa atin pong mga tao ang pagkukulang. Alam na natin na may nangyayari sa ating inner being, sa ating self, sa ating kaloob-looban. Pero hindi pa rin tayo lumalapit sa atin pong Panginoon. Sabi doon, come to Christ. Diba? Dahil ang mundo ay maaaring magbigay ng temporary satisfaction. Yun nga ang sabi ko. Pero, yung Panginoong Jesus, siya lang po ang makakapag-satisfy sa atin. Amen? Kung mayroon tayong Kristo, hindi tayo empty. Dahil ang tunay nating bukal ay hindi kailanman natutuyuan. Amen? Siya nga ang bukal ng buhay eh, di ba? So, hindi lamang siya ang nagbibigay ng tubig. Siya rin ang buhay. Siya ang bukal. Siya ang satisfaction. Ngayong gabing ito, matutunan mo na ang Panginoong Jesus, totally, amen, ang maging satisfaction ng iyong kaluluwa. Siya ang kailangan ng ating kaluluwa. Hindi ang kayang pagtakpan ng anumang bagay. Amen. Panginoon lang. So dito, hindi lamang ang mga gusto kong sabihin na hindi lamang ang mga pagpapala ng ating Panginoon ang hinahanap po natin, kundi mismong ang ating Panginoong Hesus dapat. Sapagkat ang kaluluwa po natin ay nilikha para sa Kanya. Amen? At hindi ito makukontento hanggang sa hindi mo matagpuan ang tunay mong kasiyahan na sa Panginoon lamang po rin natin matatagpuan. Amen? So dito po, ang pinakamalalim
na uhaw ng ating kaluluwa ay hindi kayang punan ng mundo sapagkat ito ay nilikha para sa Diyos. At kay Kristo lamang matatagpuan ang tunay at ganap na satisfaction. Amen. And glory to God. Ayan, dyan po ako nagtatapos. Nawa po ay kahit po konti ay meron po kayong nagrema or meron po kayong something na naunawaan, ano po, at patuloy po natin na ano yon, ilagak natin yung atin pong satisfaction, yung kaluluwa po natin, ano po, sa presensya po ng atin pong Panginoong Jesus. Kami, kung kailan po kami naglingkod sa Panginoon, saka po kami nakontento. Amen. Kasi yung iba, ang reklamo, naglilingkod ako, bakit ako'y naghihirap? Di ba? Yung iba ganun eh, yun ang bukas. Kung kailan ako naglilingkod, bakit hirap na hirap ako? Bakit pagod na pagod ako? Bakit ang lungkot-lungkot ko? Alam mo yun, bakit parang ganito nararamdaman ko yung parang aligagang-aligaga ako, naglilingkod ako. Hindi eh. Dapat, makita mo, sige, subukan mo magpatianod sa bukal ng buhay, di ba? Sa buhay na Diyos, di ba? Kasi kami, ganun po ang amin pong bakit? Kasi, isa lang po yung aking pong iiwan sa inyo, huwag mong kalilimutan, huwag mong imimiss na magkaroon po ng intimacy sa ating Panginoon. Pwede mong ipagpaliban yung mga gawain ng Panginoon. Pero wag mo pong ipagpapaliban na magkaroon ka ng quiet time sa ating Panginoon. Amen. Kasi darating talaga yung time na mauuhaw at mauuhaw ang ating kaluluwa. Kasi nasa mundo tayo, di po ba? Pero alam na natin ngayon kung saan tayo lalapit at hihingi ng tubig na makapagsasatisfy ng ating pong kaluluwa. Have the intimacy sa ating Panginoon. Lagi niyo pong pagandahin ang inyong quiet time. Lagi niyo pong pasaganain kung paano mo pinagbubuti sa ministry mo, kung paano mo pinagbubuti ang pag-awit mo, kung paano mo pinagbubuti ang paggawa ng mensahe ng Panginoon. Mas lalo mong enjoyin at pagbutihin yung kayo lang dalawa. Yung intimacy mo, yung quiet time mo sa Panginoon. Kasi yun yung hinahanap ng ating kaluluwa eh. Yung presence po ng ating pong Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat po, Ama, sa araw na ito. Salamat po, Lord God, sa iyong mga salita. Tunay nga, Panginoon, Lord God, na sa panahon, Ama, na kami po ay napapagod. Lord, bigyan mo po kami, Panginoon, Lord God, ng pagpapala, Panginoon, Lord God, na kung saan ay naisin agad po namin na lumapit sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo, O God, at tunay na ikaw, Panginoon, ang sumalo, Panginoon, Lord God, ng lahat, Panginoon, na dapat ay sa amin. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa tubig na sa bukal ng buhay, Panginoon, Lord God, na palaging naririyan, handang iabot palagi sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon Lord God, na patuloy na maging mapagpakumbaba, lumapit sa iyo, Lord. Magbasa ng iyong mga salita, Panginoon, magkaroon ng quality time sa iyo, O God, hindi basta lamang lagpas-lagpasan ang pagbabasa, kundi patuloy na mag-illuminate, Panginoon, ang iyong mga salita sa bawat kaluluwa po namin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, tunay nga na sinatisfy mo po, Panginoon, ang amin pong mga kaluluwa ngayong gabing ito. Ibinabalik ko po, Panginoong Jesus, ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen po, and back to you po, Sis Deb. Salamat po sa bawat isa. God bless you all po.